What's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video ay nag-game test natin ito ngayong very popular na smartphone ni Tecno, which is the Tecno Common 50. So tara, start natin. Today's video, i-game test natin itong si Tecno Common 50. At kung gusto nyo ito makuha ng sobrang mura lang, syempre below SRP, dito lang kayo bibili sa ating product link. So tap mo yung video, ayan, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Tecno Common 50. At meron pang special YouTube voucher para sa inyo yan, up to 2,000 pesos pa additional discount yan, bukod sa sale price sa online. So i-game test natin is ML, WoWA, Genshin, Honor of Kings at COD. So first, sa lalaroin natin is ML. So ito ating settings. So map quality, ultra, refresh rate, super, resolution, HD na ako ng outline at shadow. At syempre naka full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, napakaganda ng performance diyan ni Tecno Common 50. Super smooth sa ML, no frame drops at all habang naglalaro. Kahit sa mata sa settings, okay na okay siya mga idol. Ayan, no? So next is Honor of Kings. So set natin yung settings niya. And graphics high, resolution ultra. Life flourishes on the battlefield, but it's up to you to see it through. Feel the glamour. Is but a play. To act is the way. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, no frame drops din habang naglalaro tayo dito. Super smooth siya sa mata sa settings. Ayan, pag MOBA games talaga matutuwa kayo sa performance ng Tecno Common 50. So ayan, ang first sa lalaruin natin. So next sa lalaruin natin is COD. So ito yung ating settings. So graphics medium, frame rate natin nasa max. COD, multiplayer and battle royale po yan. First blood. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone.
So sa COD Battle Royale, napakaganda rin ng performance dyan ni Tecno Camon 50. Ayan, smooth naman siya so far. No frame drops sa malala habang naglalaro tayo. So in fairness for the COD, napakaganda ng performance. So smooth sa multiplayer, no frame drops at panigurado medyo. So next is Genshin Impact. So set muna natin yung settings niya sa pinakamataas sa settings. Tingnan natin kung kaya niya. So highest graphics. So high, 30 FPS. Ayan. Gawin natin 60 FPS at motion blur natin. I-low lang natin. Let's try. Ayan. In fairness for the AMOLED display, malaking tulong talaga yun habang naglalaro. Ayan, merong mga hiccups while playing, pero as you can see, playable naman mga idol. Ayan, mga frame drops. Hindi siya smooth sa high, pero nakakaya niya naman kahit pa paano. Dahil yan rin sa motion blur eh. So, let's try to off yung motion blur kasi yun yung pinaka, nagkokos din minsan talaga ng mga frame drop sa mga medyo hindi kaya ng processor. Ayan, i-off natin pero 60 FPS pa rin. Ayan, mas better yung movement niya pag wala yung motion blur. Mas gumaan kumbaga. Ayan. In fairness sa AMOLED, ang ganda talaga oh. Oh. Pero ayan, sa Genshin, kayang-kaya naman ng Tecno Camon. Ayan, mas naging better yung niya, performance niya nung in-off natin yung motion blur. Kumbaga naging mas lighter siya. Pero syempre, expect nyo pa rin ng frame drops from time to time dito sa Tecno Camon 50. Pero yun, Genshin Impact, playable naman po dito mga idol. Ayan, no? Kahit nag-battle tayo, in fairness, malakas din naman ang kanyang processor. So next is Wuthering Waves. So, set natin yung settings niya muna. Ayan. So, graphic quality natin, ayan, ultra performance, resolution, high. Ayan. Apply and leave. Okay. So, let's try. So ayan siya sa WUWA. In fairness, nakakalaro naman tayo. Wala naman tayong na-experience sa mga sobrang lalang frame drops. Playable naman siya. Ayan. Naghanap ako ng kalaban. Ayun. May lumabas na. Hindi siya kalaban. Ayan no. Hindi naman siya nag-frame drop ng malala. Nakakagalaw naman tayo ng maayos. Tingnan pa natin. Ito. In fairness for the graphics, napakaganda ng graphics ng WUWA. At kumbaga when it comes sa tawag dito, yung mga
gameplay niya sa battle. Mas solid siya sa ano eh. Sa Genshin Impact eh. Ito, mag-battle tayo. Ayan, may mga frame drops na tayo nung nagbabattle, pero ano pa naman siya, manageable mga idol. Ayan, may mga frame drops, pero nakakaya niya naman. If malakas din naman ang ano, MediaTek Helio G200 mga idol. Pero I know yung mga gamers natin, hindi pa enough itong performance na to, gets ko naman kayo. Pero when it comes sa pag-handle, nakakaya niya naman din ang Wuthering Waves. Hindi siya smooth may mga frame drops, pero pag sinet nyo to pa sa mas mababang setting, mas magiging better pa yung performance niya. Overheat, wala naman tayong experience sa overheat, naging warm lang dito sa bandang joysticks. At yun, manageable naman siya sa WUA. Plug ang game test natin dito sa Tecno Common 50 4G. So as you can see, when it comes sa gaming, lahat naman po ng tinest natin ay playable dito sa smartphone na to. Even yung mga AAA games like WUA and Genshin. Kahit sa iSettings nakakalaro tayo sa mga AAA games, pero may mga frame drops from time to time. Ang pinaka-smooth dito, itong tatlong to, WUA, Honor, ay ML, Honor of Kings at COD. Napakaganda ng performance niya dyan sa mga yan. At available din yung mga tataas sa settings. So the MediaTek Helio G200, it can handle din naman ng mga pretty much ng games at makakalaro rin naman kayo dito. No worries. Ang pinaka the best dito, battery performance, screen display, napaka-solid ng AMOLED niya dahil dito sa Genshin or sa karamihan ng mga games na tinest natin, nakaka-enhance pa yan ng graphics na nilalaro nyo. Napaka-helpful ng AMOLED display, napaka-solid ng kanyang speaker, sobrang lakas. Performance-wise sa gaming, maganda naman siya for me. Kaya kung i-rate ko yung kanyang gaming performance for 4G device, especially for this kind of price tag, ang score ko dito mga idol, nasa 8. Si Tecno Common 50 4G. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, yung link niya nandito sa ating video. Ayan, so dito sa hinihilamos ko na section na yan, nandyan yung link niyan. Grab yours now hanggang nakasale pa tong si Tecno Common 50. Isang napaka-solid na smartphone, hindi na sa camera performance, pati sa gaming performance.